One of the most general and powerful theorems in network theory, no, it applies to any lump electrical circuit. Linear, IC, active component like transistor, passive resistor, inductor, capacitor, the things like that, time variant or time varying or time invariant. Lahat yon, no, as long as Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law are satisfied. Assuming na satisfied natin yung KCL, yung KVL na satisfied natin. For any electrical network in any instant of time, summation of the product of voltage and the current, that is V sub k and I sub k, that's the quantity of the voltage and the quantity of the current. The algebraic sum of the product of Vk and Ik is equivalent to 0. V sub k, that is the voltage across the kth element to whatever element. Yan, lahat ng element class sa circuit may voltahe yon. Ik, that is the current through the kth element. So lahat ng element dadaan at dadaan ng kuryente doon. Kung may current, may voltage. So ibig sabihin, may power. Yung N naman dyan, kahit nagaano karaming element yan, that is the total number of elements in the circuit. May kanya-kanyang equivalent power yan, magkakaiba ang power niyan. Hindi po pwedeng magkakapareho. Maliban na lang kung puro 10 watts na bombilya yan, naka-series. Meron ka pang ibang load di ba? Meron kang electric fan, may TV ka. Iba-iba ang power rating ng mga yon. Kaya lahat ng nakaload doon, pag inad mo lahat yung power niya, equivalent doon sa power na galing sa Meralco. Yung power na binigay ng Meralco ay magdidepende sa load. Pero dapat capable yung source natin ng magbigay ng kanong karaming power. Kaya dapat equal yan. That is according to Teligence theorem. As long as KCL and KVL are satisfied. Teligence ay isang Dutch electrical engineer who was introduced electrical theory. Siya yung nagbigay ng theorem na yan na lahat ng binigay ng source natin ay equal, no, doon sa load. Okay, na kung sino yung nakikinabang or kung anong element yung nag-load. But hindi lang doon sa isang circuito, hindi lang naman may mga problem na hindi lang yung source ang nandoon. Pwedeng tatlo, dalawa, apat, o mahigit ding sources or active element nandoon. Kaya minsan, pwedeng dalawa, tatlo ang negative doon sa source na yan. Okay, kasi minsan, yung source natin, yung isang gadget natin, may battery rin sa loob yun eh. No? May battery rin sa loob. No? It is also considered as a source. So, ibig sabihin, you have to consider the polarity of that particular source then. No? So, alam naman na natin yung i-identify kung series or parallel yung isang circuit, di ba? Anyway, sige, tingnan natin. Papakita ko lang itong problem na to. Okay, kung alin dito, kung ma-identify ninyo, kung alin dito ang series. I have four circuits in here. Palagay natin ito ay yung ating A. Ito yung B natin. Ito yung C. Ito yung D natin. No? This is an example of anong klaseng connection kung ma-identify natin. Series or parallel, dalawa lang naman yun. L1, L2, L3, L4. These four elements na nandito ay connected in series. So, bakit series? This is the first terminal. Pwede natin gawing X ito. Ito yung dulo niya, Y. So, meron tayong L1 dito. Yung paa ng L1 papunta sa paa ng L2. Yung other paa ng L2 pupunta sa paa ng L3. Ganon din yung L3 papunta sa kabilang paa ng L4 hanggang makarating sa dulo. So, they are considered series. Tingnan nyo yung R. No? I-consider natin na yung R ay yung right mo. Okay, para sa 1, para sa 2, para sa 3, para sa 4, 1, 2, 3, and 4, parehas naman nakakabit yung R. Okay, gawin natin red ito. Okay, para kitang-kita natin. No? Ito, puro R siya nakakabit. No? That's a good indication na they're connected in parallel. And likewise, yung ating kabilang terminal, no? Yung kabila ng 1, which is L, magkakasama. L, tapos ito yung karugtong ng L. So that's why consider it na parallel sila. A good example ng parallel, lahat ng mga appliance, load natin sa bahay, connected yan parallel. Wala ni isa doon sa house wiring natin ang naka-series. Obviously, ito ay nakaparallel.
Ito naman sa letter D, obviously it is connected in series. Kagaya rin ito. Although, kung mapapansin ninyo, ito ay physically, ang pagkakaayos ng bawat component natin ay parallel, pero yung connection niya ay series. End to end yung connection niya. Ito yung una, ito yung pangalawa, ito yung una, ito yung pangalawa, ito yung una, ito yung pangalawa. Ito yung una, ito yung pangalawa. Okay, kung papansinin mo, ito na yung pinaka-X mo, ito yung pinaka-Y mo. Okay, Y, ito yung X natin. Right? So siguro with this example ay makikita na natin at ma-identify na natin siya kung parallel siya o hindi. Balik tayo rito sa circuit na ito. The letter A, so we have element A, element 2, element 3. And we have two sources. Independent source BS. Sa letter A, there are five elements. Ito ay yung independent voltage source. Ang gagamitin nating quantity symbol ay V sub S for voltage source. Ito naman, ang dependent current source natin ay itong nasa gitna. Okay, we call this ID. So ID because it is a current source. Bakit current source? Kasi may arrow siya sa gitna. Kapag ka may arrow sa gitna ng diamond, it is a dependent current source. Kapag ka diamond siya at may positive at saka negative sa gitna, it is a dependent voltage source. This dependent voltage source is dependent sa either voltage or current. No? While the difference between the dependent voltage source and the dependent current source, pag may araw pataas o may araw pababa, that is dependent current source. Kapag ka may plus at saka may minus sa diamond sa loob, it is a dependent voltage source. Yung independent naman, bilog siya na may plus at saka minus, kagaya nito. Either sa taas yung plus, negative ay nasa baba. Sir, meaning tong dependent na to, yung power niya nanggagaling doon sa source. Yeah, Pero, depende. Yeah, hindi magkakaroon ng current yan o hindi magkakaroon ng voltage yan. No? Kung walang voltage or current na magkocontrol sa kanya. Something like that. Pero yung independent voltage source, walang mangingialam sa kanya para magkaroon siya ng voltage or magkaroon ng current. Yeah, tama yung observation mo, Mr. De Leon. Pero yung dependent voltage source, mayroon pa rin quantity yan, binabanggit natin kanina na control sa kanya. As an example, no, yung dependent voltage na yan, it could be a current control voltage source. So, ibig sabihin, ang nagko-control sa kanya ay current. So, ang VD natin dyan is equivalent to I times R, where I is the ones that controlling that dependent voltage source. In this case, dahil ito ay dependent voltage source, ang I natin ang nagko-control sa BD. Ano naman yung R? That is the trans resistance of that dependent voltage source. Kung ganito yung kanyang symbol. Kapag ka nakita ninyo na ang coefficient ng I mo ay R, small r, ibig sabihin yan ay yung transconductance natin. Hindi siya yung resistance. Ang tawag natin dyan ay transconductance. Eh yung I natin dito, siya yung nagko-control dito sa dependent voltage source na ito. Another one, bis of D is equal to mu V, small v. Yung coefficient ng V natin dito, itong coefficient ng V natin is yung mu, is the voltage gain ng dependent voltage source. At yung V naman natin dito, controlling the VD. Ito yung nagko-control sa VD. Itong small v na ito na nakikita ninyo dyan. As compared dito sa isa pang voltage source natin, ang component naman ng VD natin ay, ang nagko-control sa kanya yung small I dito. Itong I na to ay located elsewhere in the circuit. At ang coefficient ng I na yan ay yung R, small r. Ang R na ito ay yung trans resistance. So dalawa yan. Current controlled voltage source and a dependent voltage source being controlled by another voltage. Ito yun. Okay, so ang coefficient niya, binabanggit ko rito ay yung mu, which is the voltage gain. Kapag ang nagkocontrol sa kanya ay current, ang coefficient naman niya ay yung trans resistance. Yung isa naman, yung dependent current source, ito, sample nito. No? Okay? Makita ninyo, yung coefficient ng Ix natin dito ay yung 2.
Yung 2 na yan ay yan yung current gain. So, ang ID natin dyan is that's current gain beta times small I. Actually, dyan sa drawing na yan, it's capital letter X. Ang nagko-control ng ID dito, yung current na makikita sa labas. And etong beta na nakikita ninyo dyan ay yung current gain. At yun yung 2 dito. So, ibig sabihin, ang current gain ng dependent current source na ito ay 2. At ang nagkukontrol dito sa dependent current source na ito ay yung Ix, which is yung nandito sa galing sa element PS. It is a current controlled current source. Ito ay ID rin. Another dependent current source being controlled by another current then. So parang similar siya rito. Okay. Eh sir, paano naman kung voltage ang nagko-control doon sa dependent current source? So ganito rin ang symbol niya. Parehas din yung symbol na class na ganyan din. Okay, either pataas or pababa. O pataas naman para maiba. So it is a dependent current source. Ang quantity symbol niya ay I drain. And that is equal to being controlled by voltage V. Yan yung nagko-control sa kanya. And it is, well, the coefficient is the 1 all over R is also equal to G. And that is the transconductance. Ito naman ngayon yung coefficient ng nagpo-control sa dependent current source na ito. That is the ones that control ID, yung V. And the coefficient of the voltage, the small v there is what we call the G or the transconductance. Actually, yan yung ano, no? Reciprocal ng resistance natin. Transconductance. Transconductance. Ang unit ng transconductance natin ay Siemens. S or MOS. Okay, MOS, that is the inverted symbol ng omega. So, apat. No? Dalawang dependent voltage source being controlled by current or being controlled by voltage. Okay, so dalawang voltage o dependent voltage source. Dalawang dependent current source din. Yung pangalawa, being controlled the same by voltage or another current. Let's consider letter A. Ang tinanong natin dito, dahil may 5 elements, probably yung tatlong element, 1, 2, and 3 are passive elements. So, ibig sabihin, not capable of delivering power in the circuit. So, they are all absorbing power. Pero di natin alam kasi makikita natin mamaya sa direction ng mga current. Etong current na to papasok sa negative. No? Etong current na to ay papasok sa positive. So, siguro lagyan natin blue. Okay, sana makita natin. Ito yung Ix. Yan, pupunta dyan. Ix yan. Ito yon. Okay, yan yung quantity symbol niya ay Ix, yung nakabilog diyan, right? Ano naman yung current nito, no? Papasok siya sa negative. No? Papasok siya sa negative. So, ibig sabihin, ito yun. Lagyan na natin ng quantity symbol para malinaw pag gumawa tayo ng equation. Okay. Let us assume that is your I. Kasi may Ix na tayo, pero wala tayong variable na I. Okay, so assuming na ang I natin ay itong 2 ampere na nakasulat dito. Itong pababa dito. Ito I din to. ID is equal to kay beta Ix. Dahil ang nagkocontrol dito sa ID ay another current, beta na yon. Beta na yung coefficient ng Ix. Yung isang ID, no, is, okay, small v yung nagkocontrol sa kanya, okay, at ang kanyang coefficient, 1 all over R or G, no, okay, v of G. Yan. Okay? Ito yung transconductance. Ito yung coefficient ng nagkocontrol ng ID. O para sa ibang klaseng ID. Ganito rin yung symbol niya. Kaya lang, yung coefficient, instead na IX, yung nagkocontrol sa kanya, ang nagkocontrol sa kanya ay V. Ang coefficient ng V natin ay G. G, that is the transconductance, that is the coefficient of V that controls ID. Ang V na to, dahil wala naman sa problem natin yan, ay yan yung nagkocontrol, no, dito sa ID. Yan yung pangalawang klase. Di ba? Diniscuss ko sa inyo kanina. Alright. So dito sa sample natin, sa current controlled current source, ito yung current controlled current source natin. I-review lang natin. No? Okay.
It is a dependent current source. Bakit current source? Bakit dependent current source? Diamond. Diamond siya, kaya dependent siya. Bakit current source? Kasi may arrow sa gitna. Dependent current source being controlled by another current. Bakit another current? Kasi Ix yung coefficient ng gain natin. Bakit gain? Kasi sa Ohm's law, ang I natin is equal to voltage all over resistance, di ba? Okay, so malinaw na wala sa Ohm's law ito, no? So dahil ang nagkocontrol sa kanya ay current, it is clear na ang coefficient niya ay gain, no? Current gain. At saka yung nagkocontrol sa kanya ay another current. So na-identify na natin no, lahat yung mga nandyan. Bakit independent? Kasi bilog. Ayan. Alright. This is the magnitude, 36 volts. So we name this as your V. Gawin natin V. V na lang yan or VS. O dahil wala namang V dyan, no, gawin natin V na lang siya. Ito naman yung V1 natin. V1. Ito naman yung V2 natin. Ito naman yung V3 natin. Now, look at the circuit. No? Meron ba kayong nakikitang parallel connection dyan? Or meron ba kayong nakikitang perfect series dyan? Okay. Uh, anyone? Meron. Yes. Taas lang po ng kamay kung sino yung gustong mag-recite. Anyone? Yes, Jericho. Yung si Sir naka-series. Alin yung? Yung C. Hmm, parang wala akong nakitang C dyan. Anong C? Ito sa baba, Sir. Ay, sa pangatlo pa pala yan. Ito, naka-series, no? Okay, sige, oo. It is a perfect series, letter C. Pero ang tinatanong po natin ay sa circuit A. Circuit A. Yung sa ano sir? 1, 2, 3. 1, 2, 3 ay sa nakikita mo ay Opo. naka-series. Okay, sige. Del Rosario, Christina. Sir, para siyang parallel. Yan kasi, di ba, meron po siyang node na dalawa na Oo. element. Alright. Sige. Yes, Gloria, Yung Gilbert. bottom niya, meron siyang node po siyang dalawa. Oo. Kaya nagiging parallel po siya. Yeah, sige. Tanong natin si Gilbert. Gilbert. 2 and 3, sir. Saka yung independent, current. Kasi naka-series. Okay. Yan. Yan. Sagot ni Gilbert. Yung series daw dyan or perfect series dyan ay yung 2 and 3. Tama ba yung pandinig ko, Gilbert? Yes, sir. At tapos yung isa pang series dyan na hindi naman connected sa 2 and 3, according to Gilbert, ay yung 1 at saka 1. yung V. Tama ba, Gilbert? Yes, sir. And that is correct. Yun yung tama. No? Di po natin pwedeng sabihin na yung 1, 2, and 3 ay nakaseries. 2 and 3 lang. Kasi yung 2 and 3, in between 2 and 3, wala nang ibang nakakabit na element. So, ibig sabihin, dalawa lang sila talaga. Yung negative niya at saka yung positive ng 2 and 3 respectively ay magkasama. No? Okay? Etong line na to ay iisa lang yung nakakabit sa kanila. No? Okay? Dalawa lang yung nakakabit diyan sa line na yan. No? Okay? So, they are connected in series. So, ganun din dito sa ilalim. No? Pagdating dito sa dulo. Yan, hanggang dito. So, ibig sabihin, etong portion na to, di in series because yung element number 2 and 3 ay sila lang ang magkasamang nakaseries. Okay? Yung isang element, yung number 2 ay nakakabit dito sa node. Anong gagamitin natin? Node ito. Okay, node A. Okay, node A. Well, the other end, no, nakaseries na yan ay doon sa node B. Okay, ito yung mga nodes natin, no? Okay. So they are connected, perfectly connected in series yung 2 and 3 natin. Ganon din, no? Ganon din yung ang series pa ng isa ay yung V1 or element number 1 at saka yung B natin. Ito, naka-series din yan, no? Okay. Naka-series din yan. Why? Kasi yung positive ng V itong positive nito. Okay, ito, positive nito nakakabit din dun sa element number 1 sa positive niya. Anyway, walang bearing yung polarity for this time, no? Dahil sinasagutan lang natin na they are connected in series.
Walang nakakabit in between element number 1 at saka yung V. Kung may nakakabit sana dito na iba, hindi na series yung element 1 at saka V. Ganon din yung element 2 and 3. Kung may nakakabit pa rito ibang element papunta sa kanan, ay hindi na sila series. Pero it so happen dalawa lang silang nakakabit. They are connected in series. All elements, 2, 4, 6 elements are connected in series. Why? Because in between each element ay walang nakakabit. No. Maliban doon sa, nakahilerang katabi nila. Walang nakakabit dito ng iba kung hindi eto lang at saka ito. Yung element number 1 at saka yung 24 volts, walang nakakabit. In between, wala. Ganon din yung 24 at saka yung element number 2, walang nakakabit dito na iba. Okay? So they are, all of the elements na nakikita mo sa letter C na circuit are all in series. While yung letter A natin, dalawa ang perfect series. Sir, paano nakakabit yung ID? Hindi natin pwedeng sabihin na yung 1 and 2 ay nakaseries kasi may nakakabit in between 1 and 2, which is yung ID natin. No? Yun yung ID natin. Ganon din, yung V or 36 volts natin at saka yung element number 3 ay hindi natin pwede sabihin na nakaseries yan. Kasi nakakabit din yung ID natin dito through node B. In other words, dapat yung node mo na i-identify natin dito, yung node A at saka node B. Ito, node A at saka node B. There are 3 elements connected to it. While yung node natin na nandito sa kaliwa, A, B, ito na yung C natin, node C. Yan, node C. Gawin natin node C yan, class. And the other one ay ito yung node D. While node A, tatlo yung nakakabit na element dyan. Element 1, 2, and ID. Ganon din sa B. Tatlo nakakabit yan. Yung V, yung ID, at saka yung element number 3. In summary, kapag ka dalawang nakakabit lang sa node na yan, ibig sabihin nun ay nakaseries yung dalawang element na yon. Doon sa node A at saka sa node B, there are 3 elements that are connected to that node. No? Tatlo. Yung 3 element na sinasabi natin dyan ay yung element number 1 at saka element number 2 at saka yung ID. So, pwede natin sabihin na yung nakakabit dyan sa node A na yan ay 3 elements, 3 branches. No? Branch for element number 1, branch for element number 2, and branch for ID. Yan. Importante kasi yung term na branch na tinatawag at saka yung node. Kasi diyan natin hihilain yung Kirchhoff's current law. So kung tatanungin ko sa inyo, ilang nodes mayroon tayo rito sa circuit A? 4 po, sir. 4. 1, 2, 3, 4. Okay, 4. Ilang nodes at aling nodes yung may tatlong element ang nakakabit? Ano-anong node yun na may tatlong nakakabit na element? So node A and B are the 2 nodes that has more than 2 elements connected to it. To be exact, tatlo. So it follows na doon natin i-define ngayon si Kirchhoff's current law. Okay, what does Kirchhoff's current law mean? Ano sinasabi ni Kirchhoff's? Kirchhoff's current law states that the algebraic sum, you have to consider the plus or the minus. Diba? Okay. The algebraic sum of all the currents leaving or entering a node, or sometimes we call it a junction or a point in a circuit, is equivalent to 0. Ang pipiliin nating node ay yung node na may mahigit sa dalawang element ang nakakabit sa kanya. Bakit? Kasi kung pipiliin mo yung node na dadalawang element lang ang nakakabit, kung ano yung pumasok sa node na yan, yun din ang lalabas. So, equal siya kasi they are connected in series nga. So, applicable yung Kirchhoff current law na mayroong tatlo o mahigit pang elements ang nakakabit sa kanya. Gaya ng node A, pwede mong i-apply yung Kirchhoff's current law. Sa node B, pwede mo rin i-apply yung Kirchhoff's current law. Sa node C at saka node D, pwede rin naman. Kaya lang, kung ano yung pumasok kasi na current doon, yun din ang lalabas. Bawa pumasok doon, node 3. Natural, ang lalabas sa node C ay 3 rin. Karoon din sa D. Dahil ang node D, ang lumabas doon ay yung 2 ampere. Natural, yung pumasok doon sa node D ay yun din yung 2 ampere. Kasi sa series, ang current ay equal.
Pero sa voltage, para masagot ko kanina, yung tinatanong kanina, nadodoble yung voltahe. Kasi they are connected in series. Eh, voltahe yung pinag-uusapan. Okay? So you have to add it algebraically o later on gagawin natin yan. Sir, yung current natin na mayroong X, yung nasa left side, yung IX na to. Yes, yes. Yan yung kulay blue na Papasok arrow. to, yes, this is negative current, sir. Ay, Hindi oh. yung IX na yan, yan ay lalabas din doon sa element number 1. So, Mm-mm. ibig sabihin, kung ang Negative ginamit, sa 8. yeah, that's correct, no? Kung ginamit mo yung node sa A to apply Kirchhoff's current law, natural, yung IX na pumasok dito dahil ang current mo all throughout dito sa branch na ito, papunta sa node A ay iisa. Yun yung IX. So, tama yung observation mo, no? Yun yung IX yung papasok. So, meron ka ng IX. Kung summation of current at node A is equal to 0. Tama yan, no? Yung pumasok sa A ay yung IX. Dahil pumasok siya, negative yan. Negative IX. Lahat ng palabas ay positive or negative? Positive, sir. Yung 2 Very good. ampere, positive eh. Yes, so walang 2 ampere po dyan. 2IX po yun. Yun, tawag natin doon, 2IX. Yung 2 doon ay yung gain, yung IX ay yung nagkukontrol doon. So, ibig sabihin, yung palabas ng node A ay yung ID. Yung ID na yan, yun yung 2IX. So, plus 2IX. Ano yung pangatlong branch current natin? Dalawang branch na yung na-define natin na pumasok at lumabas sa node A. Yun yung IX. Tapos yung isa na lumabas sa node A ay yung 2IX, which is the ID. Meron pang isa. Dahil tatlo nga yung element na nakakabit doon. Yung pangatlong branch, ano yon? We define it as what? Yung I. Ay, Yung I ay papasok doon sa node A. Dahil papasok, plus or minus? plus. Yes, negative. Minus. Kasi papasok. Ulitin natin ha. Lahat ng papasok doon sa dinefine nating node. Ang dinefine nating node kasi yung A eh. Di ba? I, negative. Lahat ng palabas, kagaya ng ID or equivalent niyan sa 2IX ay positive. Kaya positive yung sign natin dito. No? And then, minus, ano yung I natin dyan? Ang I natin dito ay yung 2 ampere. O, pwede mo ilagay I or 2. Lagay mo na lang 2 kasi yun na yung I eh. O, dahil wala nang element na kakabit dyan, then we satisfy already Kirchhoff's law. So, i-equate mo palagi to 0. Now, yung mga marurunong sa algebra, siguro naman lahat kayo marurunong sa algebra kasi napagdaanan naman na natin lahat yan. Masosolve na natin yung IX, di ba? You simply combine like terms. Okay? Sino yung po pwedeng mag-volunteer to solve for the value of IX? Gilbert? Ay, sorry sir. Yun, bali pinagsasamahin yung 2IX saka yung IX, which Okay, will so lead to IX. IX. So, Tapos so ibig transpose sabihin, negative 2, ah, replacement to 0. So IX is equal to 2. okay, that's very good. Tama na yun. Okay. Negative IX plus 2IX is IX. So, IX yung una nating lalagay. Because if you add algebraically, negative IX and 2IX, that would be equal to IX. Okay? Minus 2 no, is equal to 0. If you add both side by positive 2, meron na tayong IX is equal to 2. Transpose na lang sir. Madali. Yeah, kasi sa mathematics, sinasabi natin yung ganun, no? Para, doon kasi galing yan, no? Tapos, pwede rin i-transpose, no? Kasi pagka diniscuss natin mathematically yan, no? I-add mo both side by positive 2 para mag-cancel yung negative 2. That's very correct din naman, Gilbert, di ba? Ta-transpose mo lang, no? Transpose the constant to the right side. Kasi lahat ng constant natin ay nasa kanang side. Lahat ng unknown variable natin ay nandun sa kaliwa. Okay, tama yan. This already 2 ampere. So, ibig sabihin, yung nawawalang value ng IX natin dito na pumasok doon sa element number 1 ay 2 ampere. Okay? That is equivalent to 2 ampere. Alright? So, ang ibig sabihin, sabi kasi ni Kirchhoff's, no, the algebraic sum of all the current entering or leaving a particular node junction or point must be equivalent to
0. Ibig sabihin ng ano, iba pang definition ng Kirchhoff's current law. The current entering a node, a junction, or a point. Ulitin natin. The sum of all the current entering a junction, a point, or a node is equal to the current or the sum of the current leaving the same node, junction, or point. So, ibig sabihin, lahat daw ng pumasok sa A, kaya pag inad mo, ay equivalent sa lahat ng current na lumabas. Ang current na pumasok sa node A ay yung I at saka yung IX. Ang IX natin, nakuha natin na 2. Ang I natin ay alam nating 2. So, ibig sabihin, pag inad natin yung IX at saka I, or 2 and 2, ibig sabihin, yung ID natin ay 4. Tama, di ba? Opo, sir. Okay, so Opo. tama rin yung ID, no? Okay? From the definition o yung equation ng ID natin, ID is equal to 2IX, or that is 2 times 2 is equal to 4 ampere. So, nandun pa rin. Pasok pa rin si Kirchhoff's law. So, ibig sabihin, kung ano man yung value ng IX natin, ay magdedepende yung value ng ID natin. Yung pagkuha ng ID is pwedeng yung sum ng IX at saka yung I na nasa kaliwa at saka nasa kanan ng node A. Kaya pag inad mo yon, equal doon sa current na lumabas sa node A, which is yung ID. And another way to solve for ID is the product of 2 and IX. Dahil nakuha na natin yung IX, meron siyang coefficient, may coefficient yung IX na 2 or current gain na 2. Minultiply mo yung current gain na 2 doon sa value na nakuha nating IX, and we obtain the same answer na 4 amperes. So, ganun lang kadali siya. Na? Hindi naman siya mahirap. Wala pa dyan yung hinahanap. No? Wala pa dyan yung hinahanap na power. Na-apply natin dito yung Kirchhoff's current law. Basic Kirchhoff's current law. Yan yung pinakamadaling Kirchhoff's current law. Okay, KCL. Best example niyan. Now, another one ay yung Kirchhoff's voltage law.